We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Bisaya nakatungdan. Ako naman si Aaron Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ginpalawig ang consolidation sa PUJs tubtob sa katapusan sang Abril. Kapuso, ang consolidated PUV drivers nagpasalamat sa extension bangod makabiyahe pa sila samtang nagaproseso. Nakatutok Kim Salinas. Liwat naman ginpalawig ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang consolidation sa PUJ sa pungsod tubtob Abril 30 subong nga tuig. Sunod sa Presidential Communications Office, ginhimo ini sa paghatag oportunidad sa nagpamutya nga magpa-consolidate apang wala makahingagaw sang December 31 nga deadline. Ang extension ang halin sa rekomendasyon sa Department of Transportation nga ginpirmahan sang presidente. Naglabot lang sa 76% ang tanan nga PUJs nga nagpa-consolidate sa katapusan sang 2023. Sa sining extension, nagalaw ang DOTR nga magsaka ini sa 85%. Hopefully, tingin ko with this extension, we can increase it to siguro 85%. No? With 85%, I'm very sure this will be a very successful program. Madumduman nga makapila na kabeses gin-extend sa gobyerno ang pagpa-consolidate apang nagpanindugan ang ahensya nga wala na gid sa extension pagkatapos ang Abril ang mga individual public utility vehicle o kon PUV operators nga maghimo sang kooperatiba. Palagay ko nga in 3 months time they should be able to do that. No? Ang Office of the Transport Cooperative will help them. No? LTFRB will help them. No? Una nagin palawig sang LTFRB ang authority to operate sang unconsolidated nga jeepneys tubtob lang Enero 31. Bangod sini, makayuhom-yuhom na maliwat ang pila ka mga driver bangod hindi pa sila madulaan sang palangabuhian nga amo lang man ang ila ginasaligan. Kasumong kay Ronnie, dako nga bulig sa iya pamilya ang extension. Siyempre dako gid nga pasalamat sa amon siyempre kay kami may mga kabataan man, may pamilya man kun madula kami sa amon nga time ti wala yawa naman kami adjust kundi naman kami mangita obra, mangita kwartad. Apisar may extension sang consolidation, hindi magbaton ang ikaw TC sa mga PUJs nga luyag magpa-consolidate. Inibangod, kompleto na ang mga units sa awarded nga ruta nila sa syudad. Let's wait na lang whatever na upon implementation of the it might be kung ano ang budget may kulang then natin ma-request na for additional. Bukas ang talatapan sa ikaw TC sa mga ma-displays nga drivers sa pag-apply sa ila. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Kapuso, sa kaangot nga balita sa Bacolod City ang consolidated nga PUJ singagawon nga maproseso sa ginhatang extension. Iban nga transport organization sa syudad padayon nga ginaduso ang pagpaiway sang PUV modernization program. Yaring balita nga aton gintutukan. Halin sa dalanon sa Bacolod City, nakalabot singgitan ang grupo nga Bacod Incorporated sa Kongreso kag Supreme Court ang gisulong ang ilakaw sa nga pagpamalabang sa PUV Modernization Program. Apisar, ginmando sa Presidente ang tato kabulan na extension sa consolidation sa mga traditional PUJ sa Bailo nga January 31, ginakabig sa grupo nga hilaw pa ini nga kadalagan. Panawagan sa national government kagamiton ng 3-month extension nga kahigayunan agud magsulod o kung magporma korporasyon. Pagkahimuon namon ng isa ka specific na alternative program nga para sa isa ka review sa modernization para maparatian sa Kongreso kag Senado kag within this 3 months i-present ini namon sa LTFRB DOTR sa Congress, Senate kag sa Office of the President. Sa kabalaka nga hindi na makabiyahe pa. Apisar wala pa plastado nga LPTRP ang Talisay City LGU
apang bangod may terminal sa boundary sa Bacolod. 25 ka old units ang naghingagaw pa idalom sa korporasyon. Ginapaabot nga mas madamo pa sang batch ng driver-operator nga magpasakop sa consolidation program nga mga qualify sa ilang nga mangutang sang kapin 3 milyones pesos para sa isa ka modern jeep. Siguro daw nadlock man ang operator, di na gingagaw man sila consolidate kag na-form sang ilang korporasyon. Siyempre naluwi, na sa ilang wala sila tawag lang nga nag-upod sa amon. Hadlock mo sila guro nga dula ko na ilang franchise kung sa uli, wala. Ang panibagong extension na ginakabig naman sa mga driver ag operator sa probinsya nga indikasyon nga wala natunan sang tulid ang modernization program kag sa dalayon hindi na lang ini matigayon. Nangakon sa lakyan, baligyan ko na gani duta mo para ibuhi ko lang sa akon kabataan. Di kwaon lang nila kag ipascrap. Kami hindi ba kami kuan sa consolidation kag sa modernization, hindi man kami kontra. Pero ang kuan na naman, individual ang blatan eh. Mauyon ko na tani, kay tukoy-way ka na memo mo, no choice ka na. Tungod sa halos tanan, di mapakonsolidate na gid lang. Plano, ngaliwat magsapol ang mga kontra PUV modernization program kaupod ang ibang nga LGU kag asosasyon sa Negros Occidental. Upod, Karil Casillo, Adrian Prieto. 1 Western Visayas. Malapit 9,000 ka security force gindeploy na para sa seguridad sa Dinagyang Festival 2024. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Kalye Real sa Iloilo City. Kim? Shirt sa pagdugok sa mga bisita nga magadagyang handa na ang hanay sang kapulisan kag force multipliers sa pagbantay sa seguridad sa Dinagyang Festival subong nga tuig sa ginhiwat nga send-off ceremony subong nga hapon. 4,000 ka kapulisan ang magabantay sa seguridad sang Dinagyang Festival 2024. Magluwas diri dugang nga pwersa halin sa BFP, PCG, militar kag force multipliers ang ginpang-deploy sa Iloilo City. Halos 9,000 ka personel ang magapasiguro nga matahuay kag malinong ang pagsaulog sang Dinagyang Festival 2024. Sa ginhiwat nga send-off ceremony subong hapon, ginhangkat sang Iloilo City Police Director ang mga personnel nga siguraduhon nga mangin matahuay ang okasyon kag sang mga nakaplastar nga aktibidad. And that every individual's experience of Dinagyang will not only be the merriest but the safest celebration. Let us do our job sincerely. Be aware of the relative rules applicable during this 3-day event. Dako man ang pagsalig sang Iloilo City Government sa kapasidad sang kapulisan kag iban nga law enforcement agencies. And now for Dinagyang 2024. We are counting on you again. We look forward to the same level of dedication and hard work from you in securing our city, our people, and our visitors. Nagpasalig man ang Police Regional Office 6 ang kahandaan sang security forces sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2024. I want to assure everyone that the Philippine National Police, along with our counterpart in other law enforcement services, is fully prepared and ready to fulfill our duty in maintaining peace, order, and public safety throughout this momentous occasion. Madumduman nga ginakabig pagpanghangkat sang kapulisan ang pagsiguro sang seguridad sa mga Dinagyang Festival bangod wala sang signal shutdown nga ipatuman. Shirt, naghingyo ang kapulisan sa publiko nga mangin mabinantayon sa tion sang Dinagyang Festival kag hindi maghimo sa mga butang nga makatuga sang kinagamo. Shirt? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Sa iban pa nga balita, Task Force Hot Meat gin-reactivate sa Iloilo City bangod sa mga na-monitor nga karne sang baboy nga wala sang meat inspection certificate. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa.
Isa ka baboy ang mapaubos ni Manong John kada adlaw diri sa Baldoza, La Paz. Suno sa iya nagabayad gid ini sa slaughterhouse para magpaihaw agud masiguro nga wala sang sakit ang ginabaligya sini nga karne sang baboy. Apang masami nagareklamo ang mga manugbakal kung may marking ang panit sang baboy. Isa kali may mga customer kaming isa nga hindi gusto sa may tatak bala. Hindi naman tatakalin sa slaughterhouse ninyo. Sunod sa Local Economic Enterprise Office, gin-reactivate na sang syudad ang Task Force Hot Meat sa diin gina-inspeksyon ang mga wet market. Talipapa, kag pati sa kilid sang dalan nga nagabaligya sang baboy. Pati ang sa talipapa, awa ang mga nagabaligya na check man naton kapaihaw man. Pero gina-check din natin, gina-monitor naton kung magtali man ang baboy nga ginpaihaw nila kagang MIC. Sang damlag lang, 65 kilos ka karne sang hot meat ang nakumpiska sa La Paz Public Market sa ginkasang operasyon upod ang National Meat Inspection Service. Ang nasambit nga vendor o supplier ang ginwarningan sang task force kag NMIS sa tion nga liwat nga madakpan, posible pasakaan na sang kaso. Panugyan sang LEO sa mga manugbakal, kinahanglan nga tsikyaron sa maayo ang mga ginabakal nga karne sang baboy kag pangitaan sang meat inspection certificate agud masiguro nga na-inspeksyon ng baboy antes konsumuhon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga puso, Negros Occidental Provincial Health Office ng DOH-6 magapatigayon sa investigasyon angot sa pagkapatay sa isa ka tuig batang lalaki bangod sa suspected rabies case sa Banwa sang Moises Padilla. Nakatutok Irene Pedreso. Matapos ginkumpirma sang Negros Occidental Provincial Health Office nga ginbawian sang kabuhi ang isa ka tuig nga bata nga lalaki bangod sa ginasuspetsahan nga rabies sa barangay Makagahay sa Banwa sang Moises Padilla, ginpahayag sang PHO nga magaimbestiga sila upod ang DOH-6 sa natabo. December 22 pas ang tinalikdan nga tuig sang nakagat sa guya sang ido ang bata. Apang sang January 22 na sa gindala ini sa Don Salvador Memorial Hospital sa La Carlota City. Late ko no ang referral na ulihin na. So late stage na siya. Mga neurological symptoms gagawa mo. May mga fever sila, may mga gasbasom sila, nakulbaan sa tubig ko no amo tong bata gina-manifesto. Sa inisyal nga report ng PHO, may 3 pa kaiban nga nakagatman sa pareho nga ido sa lugar. Lakip ang mga ini sa pag-aimbestigaran. Nahibaluan man nga ang ido ang ginapanagihan sang lola sang bata, kag gilayon ini giniha o matapos makakagat. Ginakampanya karon sa PHO ang responsible pet ownership, pinaagi sa pagbabakunahan sang ilahin uktanan nga kuring kag ido. So kinanglan maano man sila. Aware man silang kinanglan man na nga may vaccination man ang aton nga mga pets. At the same time, kung kita man na humans, nakagat kita. So kinanglan ginato niya, konsulta immediately. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, nasunog ang kisame sang library sang San Jose Catholic School pasado alas 11:40 kaina sang aga. Gin kakibot sa mga manunudlo kag estudyante sang hinali nga may nag-aso tubtob na tumod nga sa library naghalin ang kalayo. Madasig naman nga nagresponde mga bumbero kag napalong ang kalayo pasado alas 12 sa udto. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang kintunaan sang sunog. Kapuso namon dala sa Cadiz City, Negros Occidental, get ready sa kasadya nga dala sa inyong paboritong Kapuso Stars nga magabisita dala sa inyong lugar. Bantayan si Shining Inheritance star Paul Salas nga sigurado magapakilig sa aton audience. Mamay naman sa beauty and good vibes yung dala ni Lian Valentin. Ang energy ireserba para sa pagsinggit kaupod kay Luke Conde. Sila ang mga espesyal na bisita sa Coronation Night sang Dinagsag Queen 2024 sa Cadiz Arena buwas January 26, las 7 sang gabi. See you there, mga kapuso. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Madamo nga mga deboto ginalauman nga magaupod sa dinagyang fluvial kag foot procession buwas. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tag sa katuig madamo nga mga deboto ang nagaupod sa fluvial procession kag foot parade. Ini sa gihapon ang ginekspektar sang Cofradia del Santo Niño de Cebu Iloilo City Chapter buwas.
Handa naman ang grupo sa kahiwatan. Mismo ang replika nga imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu nga ginhimo sa 1968 ang pagagamiton. Magasugod ang pagsakay sa baruto halin alas 12 sang udto tubtob 1:30 sa Parola Wharf. Pagkatapos ang fluvial procession, hiwaton ang foot procession. Pag-abot diri ni Santo Niño, may gamay lang nga ritual si Padre nga pagaymuon, may prayer, tapos malakat lang gamay iduhol sa ibutang sa karo. Santo Niño, ma-start na tayo ang foot procession. Mag-aagi ang prosesyon sa Mulyaluni, Isnart, JM Basa, Zamora, Calanza Streets, tubtob sa San Jose Parish, Placer. 50% lang sa kapasidad sang fiberboat ang pahanugutan nga makasakay. Ang mga nag-edad 18, tubtob 55 anyos lamang ang pahanugutan nga makasakay. Ginadumilian ang senior citizens, nagabusong kag PWD agud hindi na mabudlayan pa sa pagpasaka sa ila. Wala man na pahanugutan nga magdala sang backpack. Sa fluvial, kung hindi kita makasakay, hindi lang kita mangakig, no? Kaya limited lang gid ang aton nga fiberboat. Kay ang subong sang Coast Guard, no ticket, no boarding. Amo na sa sir. Mahimo magkadto sa San Jose Parish Placer sa pagkuha sang ticket agud makasakay sa mga bangka. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga pugso, 3 naman kay Priado sa Bacolod City LGU. Gipapanaugan man sang sapina sang NBI angot sa pagpameke sang permits. Samtang engineer nga taga-Obo nga ginareklamo sa pagpangilkil. Gindagdagan o kung gindagdag ang isa ka tawo sang City Engineer's Office. Yarig balita nga itong gintutukan. Sa tunga, sang paglapuyot kag pagtinuduan ay sa issue sang pagpangilkil sa hanay sa may playado sa Bacolod City LGU. 3, kapanibago nga sa PINA ang gipapanao sa National Bureau of Investigation Bacolod City. Ang 3 kay playado ang ginapatihan makatugda sa operasyon sang mayor nga suspect sa pagpameke sa business permits kag pagpangilkil sa mga negosyante. Yung isa is signatory ng resibo, yung isa is signatory ng assessment before payment, and then yung isa is yung nagkumpiska nga. Baka nga makatulong pa sila. Pag-ako sa NBI, hindi madali-dali file ang complaint sa City Prosecutor's Office. Bangod hindi matumod ang insyaktong address sa kanay JO nga nangin makaduluda ang partisipasyon sa natabo. Meron tayong requirements na notice. We cannot file case against her or him. Prioridad sa alkalde nga bungkago ng ginapatihan sindikato sa City Hall nga posible madamo na nga mga negosyanteng na biktima sa malawig nga mga tinuig. Klaro man ang posisyon sini nga gilayon nga kakason sa pwesto kag kasuhan ang regular kag casual employees nga mapamatudan nga nagapangilkil. We want to find out sino niya ang mga fake sa mga business permit because base syndicate na sila. They might be involved in a bigger syndicate of scamming ang atong mga taxpayers. Samtang, ginsapol sa tagpamuno sang Obo mga engineer sini nga ginareklamo. Nagdepens ang isa kag ginakusaran nga hindi sini pag-ibailong propesyon sa 5-15,000 pesos na kwarta nga ginaaligar ilak kuno ginasukot agud padasigon ang mga permiso. Gintumod man sini nga dapat imbestigaran ang isa ka tinawo sang City Engineer's Office nga responsable sa modus. May taga City Engineer nga architect nga nagapakigangot dito sa Tagiya kasi siguro mo to siya naghambal sang whatever amount. Wala naman sa battery ang tagpamuno ng City Engineer's Office sa issue. Tubtob na lang buwas ang plaso sang City Legal Office sa duha ka engineer nga maghatag sang patag. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Isa ka senior citizen Pilason sa Maigos ang ginapahayag stray bullet sa Barangay Cuartero, Haro. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Nakagom sang pila sa tuhod ang senior citizen nga si Pedias Daimon sa Naigos ang ginaligar stray bullet pasado alas 7 Miyerkules ang gabi sa Barangay Cuartero, Haro kung sa rinili temporaryo nga nagapuyo. Nagapungkulang sa kilid sang Tiangge ang biktima samtang gidahulat ang bata sini sang hinali niya nakita nga may pilas ng iya tuhod. Suno sa kapulisan, may pila ka mga residente nga nagpahayag nga may nakita sila nga lalaki nga nagbakal sang soft drinks ang intudlo nga ini ang nagpalupok kag nalagyo. Apang mismo ang biktima nagkumpirma nga wala sang nagtiro sa iya. Sunay ko, paano nga wala ka kabalungan na kami slapkit sa dito nga na-recover. Kumbal niya, sir, wala kami sa may nakita. Wala kami ako sa may nakita nga nagtiro sa akon.
Bangod wala sang basihan ang pahayag sa mga residente, ginakabig subong sang kapulisan nga stray bullet lang ang nakapila sa biktima. Siya ang target o sentro dapat sa ulo sa kagatalikod sa pagkakapong siya nagalindog ang reds nito nga nag-abot sa armas. Ginpahayag man sang biktima nga wala siya sang kaaway sa trabaho kag wala man may nakabaton sang pamahog sa kabuhi. Mabuot kag wala sang gamo ang pagkakilala sang barangay official sa biktima nga nag-arkila lang sa lugar o ang anak. Pagkilala ko siya, namin man sa pastoryaho na patsapol man na sa gabi. Kung na sa makita na daya, kita siyempre kubra na sa galakat na siya kunaga. Pagkahapon na mo lang manigarilyo lang na sa... Padayon pa nga ginabulong sa ospital ang biktima. Ipahidalom pa sa forensic examination ang slag na na-recover nga compatible sa kalibre 45, kalibre 40 nga pistola. Upod kay Hans Desierto, Best or Dallas, One Western Visayas. Mga puso, kung wala ka makalantaw sa Queendom Live, the concert sa itong Disyembre, o lulupod kita nga lantawon ini sa telebisyon. Bantayan ng Queendom Divas kasanday Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Isabel, Hannah Presillas, kag si Asia's Limitless star Julian San Jose sa Queendom Live, the TV special buwas, January 26, 9:35 sa GMA. Mga kapuso, makifiesta na sa Dinagyang Festival 2024. Kaupod ang pila ka Kapuso Stars. Sa January 27 na, alas 4 sang hapon sa Robinson's Place, Iloilo, updantan sa Kapuso Fiesta si Love, Die, Repeat star Jeneline Mercado. Ang co-star sini sa serye nga si Mike Tan, ang sigurado may bit-bit man nga pangpakilig. Samtang ang kontrabida sa Stolen Life nga si Carla Abellana, ang magapahuway anay sa iya role kag magabanding sa fans. Siyempre, get ready sa performance ang asawa ng asawa ko star, Bruce Roland, ululupod kita nga maghalapira sa Kapuso Fiesta. See you there mga kapuso! Mga puso, wala sa malayo tiyempo, apang mabaskog nga pag-ulan ang ginalauman sa nakrainlain nga bahin sang pungsod. Bawin ni sa paglutad liwas ang shear line kadungan sa paday nga paghuyop sa amihan. Lakip sa mga pinakamanubong nga temperatura subong adlaw ang 12.6 degrees Celsius sa Baguio City, 14.8 degrees Celsius sa Baso, Batanes kag La Trinidad sa May Benguet. Mangin mabalod kay delikado gihapon magpalawod sa dakong bahin sa Luzon kag pila ka baybayon sa bahin naman sa Visayas. Base sa datos sa Metro Weather, may mabaskog nga ulan sa Aklan gani. Mangin alerto sa posible pagbaha ukon pag-usmod sang duta. Ginalauman man ang mabasog nga hangin sa pila ka bahin sang Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa iban pa bahin sang pungsod Ilocos sa Southern Luzon, Visayas kag pila ka lugar sa Mindanao. Mas nagabudlay ang sitwasyon na ginapangatubang sa karakter ni Jeneline Mercado bilang Angela sa Love, Die, Repeat. Bangod magluwas nga hindi siya makagwa sa time loop, napatay ang ginadala nga baby. Matapos napatay man si Bernard nga karakter naman ni Sian Lim. Ang viewers wala na punggan nga appreciate ang acting ni Jen nga puno gid sa emosyon. Ang mga magya ni Angela kag Bernard bantayan kada 8:50 p.m. sa Love, Die, Repeat sa GMA Prime pagkatapos ang Black Rider. Nalipay na si Shira sa nabalan nga patay na si Christy pero wala ini kabalo nga buhi pa ini kagupod si Leon. Nagahimo sang tikang si Shira para agawon ang atensyon ni Jordan. Ang pagkakontrabida ni Shira ang karakter ni Liza Lopez ginagkaugutan sang viewers na nagaparayon nga asawa ng asawa ko. Marigan pa malawalain sini nga plano bantayan ang asawa ng asawa ko 9:35 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng Love, Die, Repeat. Samtang yari naman ang mga eksena nga nimo dapat mamiss sa Black Rider. Si Edgardo mahimo na sang pamaagi para makita ang isa pa niya kaanak. Magakita ay nabala sila ni Elias. Inakagiban pa nga mas magsyon nga eksena bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, tinaga nga sad-sad, mainit nga gindiskusyonan sang netizens kung iya bala sang Iloilo o kon Aklan. National Museum of the Philippines, Iloilo, nagpaathag nga sarang nga gamiton ang tinaga sa madamo nga lugar. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Sadsad ukon paglukso-lukso. Ini ang trending nga tinaga subong sa social media. Mainit nga ginadiskusyonan sa mga netizens kung ano nga lugar ang nagapanag-iya sini. Iloilo bala o Aklan? Sa comment section sang post ng National Museum of the Philippines Iloilo nga nag-explicar sa bot silingon sang sadsad, makitaan nga may nagasiling ang sadsad ang para lang sa ati-atihan contest, samtang ang dagyang ang para lang sa Iloilo. Mayara man nagpamutyag kung iya lang gid sang Aklan ang sadsad, kuwaon na lang ang tanan nga batsoy sa ila. Mansig hatag man sa artikulo ang mga netizens sa orihinal nga ginhalinan sang tinaga. Langas-langas naman niya post ang isa ka netizen nga ang tinaga nga sadsad ang mangin rason kung nga wala sang magdayunay nga Ilonggo kag Aklanon. Suno sa director sang Visayas National Museum, hindi tuyo sang ila post nga ipalabot nga ginaangkon sang Ilonggo ang tinaga nga sadsad, kundi bahin sang ila pag-hype sang Dinagyang Festival kaangay sang sadsad sa Calle Real kag religious sadsad. Suno sa ila pagpanalawsaw, wala pagid mahibaloan kung diin ginaghalin ang tinaga nga sadsad. Apang isa ini ka Visayan word. Nagpaatagban sila nga ang tinaga ang sara magamit sa iban nga lugar. Mga Cebuano, may mga Bisaya man sa Cagayan de Oro, ibala may mga Bisaya man sa Coronadal. So may ara sa sila yung term, may mga adaptations, kinaya sila mga na-derive sa word na sadsad. Suno sa isa ka Ilonggo historian, 1970 pa una gingamit ang sadsad sa Calle Real bilang isa sa mga aktibidad sang Dinagyang Festival. Sa ako lang yung mandugay na, no? Even sa mga 1970s, ginagamit ng tinaga nga sadsad, no? Sa Dinagyang mismo, part of the Dinagyang. Sa Kalibo, yata daw ka-participatory ba lang, tawag intra sa mga tribo, no? Ang aton iya sa aga, di ba contest, choreograph. Ang hapon naman iya, that's the time na nagalibot ang mga tribo, no? Kag ang mga debuto, nag-upod sa tribo, no? That's the time for the sadsad. Nasubuan ang Ilonggo historian sa pagbaysay sa tunga sang Ilonggo kag Aklanon. I am sad that ginabaisan na naton. Kay hindi ni dapat baisan, no? The vocabulary should be shared, no? Yung mga tinaga nga ni, no? Okay, para magintindihan lang kita. Apang ginakabig naman sa Visayas National Museum nga manami ang diskurso. Alive pa pandali ay very vibrant pa ang cultural awareness sa mga tao. The very heart of this is people are still culturally attached to certain words that they feel should rightfully belong to them. Mapailonggo man o Aklanon at iatihan man o Dinagyang, ang tinaga dapat mangintay-tay kag hindi manginupang sa pag-intindihan ay. Upod Jeromel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga kapuso, hiwaton buwas, Enero 26 ang fluvial procession, 1:30 sang hapon sa Iloilo River, nga pagasundan sang foot procession sang replika sang imahe ni Senyor Santo Niño de Cebu. Samtang 7 ka mga tribo ang magapaindis-indis buwas sa Dinagyang illumination. Magapasundayan ang mga tribo sa 5 tanan ka judging area sa distrito sang Mandurriao. Nagapadayon naman ang Novena Masses sa San Jose Placer Church tubtob sa Enero 27. Ikapito na nga adlaw sang Novena para kay Senyor Santo Niño. Kada adlaw may misa alas 7, alas 8:30 kag alas 10 sa aga, alas 12 sang udto, alas 4 kag alas 5:30 sa hapon. Sa aton mga puso diri sa Western Visayas, ang subong man sa aton mga puso abroad. Madamo ginyo salamat sa pagtutok. Ako sa Aiden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, iniyang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.